Matapos ang malaking baha ng panahon ni Noe, muling nagsimulang bumuo ng sibilisasyon ang sangkatauhan. Ang mundo noon ay tahimik, nagkakaisa at iisa ang wikang ginagamit ng lahat. Isang mundo kung saan ang bawat salita ay naiintindihan at bawat plano ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagkakaisang ito ay nagbigay daan sa isang ambisyon na magpapabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang kwento ng Tore ng Babel. Ayon sa aklat ng Henesis, Kabanata 11, ang mga tao ay naglakbay patungong silangan. Natagpuan nila ang isang malawak at matabang lupain na tinatawag na Shinar. Dito nila piniling manirahan at dito rin nagsimula ang kanilang pinakamalaking proyekto. Sa lupaing ito, natuklasan nila ang paggamit ng lutong laryot at aspalto bilang matibay na materyales sa konstruksyon. Ang simpleng teknolohiyang ito ang nagbigay sa kanila ng kakayahang magtayo ng mas mataas at mas matitibay na ekstruktura kaysa noon. Sa gitna ng kanilang pag-unlad, nagkaisang mga tao sa isang matinding layunin. Sinabi nila, magpatayo tayo ng lungsod at tore na aabot hanggang sa langit. Hindi lamang ito proyekto ng konstruksyon. Ito ay simbolo ng kanilang pangarap na makilala at magtagumpay bilang isang sibilisasyon. Para sa kanila, ang tore ay magiging tanda ng kanilang lakas, talino at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng kanilang determinasyon, nagsimulang mabuo ang pagmamataas ng sangkatauhan. Sa pananaw ng Biblia, ang layunin ng mga tao ay hindi lamang pagtatayo ng tore. Nais nilang maging tanyag. Nais nilang patunayan na kaya nilang makamit ang kadakilaan ng hindi umaasa sa Diyos. Ang tore ay naging simbolo ng kanilang pagnanais na maabot ang langit. Hindi bilang pagsamba, kundi bilang pagpapakita ng kapangyarihan ng tao. Ito ang sandali kung saan ang ambisyon ay naging pagmamataas. Ayon sa kasulatan, nakita ng Diyos ang lungsod at tore na itinatayo ng mga tao. Napansin niya ang kanilang pagkakaisa. Napansin niya ang kanilang kakayahang maisakatuparan ang anumang kanilang balakid. Ngunit nakita rin niya ang panganib ng kanilang pagmamataas. Kung magpapatuloy ang kanilang plano, maaaring tuluyan nilang kalimutan ang kanilang may lalang. At kaya, nagpasya ang Diyos na kumilos. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Pinag-iba ng Diyos ang wika ng mga tao. Ang mga salitang dati ay malinaw, naging hindi na maintindihan. Ang mga utos ay naging kalituhan. Ang pagkakaisa ay naging hidwaan. Ang mga manggagawa ay hindi na magkaintindihan. Ang proyekto ay tumigil. Ang tore ay naiwan na hindi natapos. Dahil sa pagkawala ng komunikasyon, ang mga tao ay nagkahiwa-hiwalay. Sila ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Dito nagsimula ang pag-usbong ng iba't ibang kultura, tradisyon at wika. Tinawag ang lungsod na Babel na nangangahulugang kalituhan. At mula sa Babel, nagsimula ang pagkakaiba-iba ng sangkatauhan. Ang kwento ng Tore ng Babel ay naglalaman ng malalim na mensahe. Isang babala laban sa labis na pagmamataas. Isang paalala na ang tunay na pagkakaisa ay hindi lamang nakabase sa kakayahan ng tao, kundi sa pagpapakumbaba at pananampalataya. Ipinapakita rin nito ang limitasyon ng kapangyarihan ng sangkatauhan at sa kabila ng pagkakaiba ng wika, ipinapakita rin nito ang kagandahan ng pagkakaiba-iba ng kultura sa mundo. May ilang historiador at arkeologo na naniniwala na ang kwento ng Babel ay maaring inspirasyon mula sa mga sinaunang templong tinatawag na sigurat. Ang mga sigurat ay hagdang ekstruktura na itinayo bilang sentro ng relihiyon sa Mesopotamia. Isa sa pinakasikat ay ang sigurat ng Babylon. Bagamat walang eksaktong ebidensya na nagpapatunay sa tore na binabanggit sa Biblia, nananatiling mahalagang bahagi ito ng relihiyosong panitikan at tradisyon. Ang kwento ng Tore ng Babel ay patuloy na nagbibigay aral sa sangkatauhan. Isang paalala na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng ating naitatayo, kundi sa lalim ng ating pagpapakumbaba. Sa isang mundong puno ng iba't ibang wika at kultura, ang kwento ng Babel ay nagpapaalala kung paano nagsimula ang ating pagkakaiba-iba. At marahil, sa kabila ng ating pagkakaiba, ang tunay na pagkakaisa ay matatagpuan sa paggalang, pag-unawa at pananampalataya.